Panoorin muna natin ito guys. We'll see. Magandang araw po sa lahat. Ito pong muli si Melvin at welcome ulit kayo sa aking YouTube channel. Now this time ay susubukan na naman nating applyan ang cash loan app na ito na dumaan na naman sa aking newsfeed sa aking Facebook account. Just keep on watching guys para masaksihan po nating lahat kung paano ko po ito in-applyan. At kung sakaling ma-approve ako, ano na naman kaya ang kanilang loan contract. Pero bago po ang lahat, disclaimer lang po. Ang bidyong ito ay hindi po sponsored guys ha. Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick muna yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa aking mga utang tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. So, let's start! Mag-i-intro muna ako guys ha. So, ang pangalan ng cash loan app na ito guys ay Piso Buffet. So, tara, i-install na natin. I-click lang natin itong install. So, syempre, dadaan muna tayo sa Play Store para i-install natin. So, i-click na natin itong install. Pasensya na po kayo sa aking boses guys kasi sinisipon ako. So, ayan po, installed na po guys. I-open na natin. I-click natin itong open para makapagsimula na po tayong mag-apply. Click na natin itong allow. Click allow pa rin. So, click muna natin itong not now. I-click natin itong may maliit na box dito sa baba. I have read and agreed with terms of service and privacy policy. Kahit hindi natin binasa, ang haba kasi. Click lang natin din. I-click lang natin yan para makapagpatuloy na po tayo. Then click natin itong OK. Click natin while using the app. Click while using the app pa rin. Click allow. Click allow. So ito na po. Log in with your number. We will send you SMS to verify your number. So, i-sort natin dito ang ating active mobile number. And then, click natin itong next. I-click muna natin itong may maliit na box dito sa baba. I have read and agreed the terms of service. So, then, click next. So, hintayin natin yung 4-digit verification code na isend sa ating mobile number. So, ito na po. So, personal info. So, magsimula na po tayo mag-fill up ng form guys. So, dito tayo magsimula sa basic information. Una dito ang ating permanent address. Click na natin itong may arrow. So, may pagpipilian po tayong mga lugar dito. So, halimbawa sa akin. So, kailangan i-detail ng ating permanent address. Din ang ating email address. Next, ang ating employment information. So, employed ba tayo or not employed? Siyempre, ilagay natin employed para sure sa approval. So, hiningi nila yung ating company name, pangalan ng ating pinagtatrabahuan, and company contact number. At ang ating monthly income guys, below 1,000, may pagpipilian po tayo, 1,000 to 2,000. So, above 8,000 yung ilagay natin. Mas higher yung ilagay natin, may posibilidad na ma-approve tayo. Duration of work in this company. So, gaano na po tayo katagal sa ating pinagtatrabahuan. So, above, lagyan na natin 5 to 10 years. Tapos niyan,
i-click natin itong next. Napay education level guys. Agoy, parang nag-apply tayo ng trabaho nito. Click natin yan. Ilagay ko dito, secondary, vocational courses. So yan lang ilagay ko. How long have you been using the major SIM card? So tinatanong pa yun pala guys, kung ilang years na ginamit yung SIM card natin. So lagay ko dito 2 to 5 years. Choose your contactable time. Ay, baka tawagan na naman tayo. Parang pareho dito sa last kong tutorial videos ha. So lagay na natin 14 to 18. Facebook account optional. So pwede nating lagyan ito guys, pwede ring hindi kasi optional man. So click natin itong next. Add guarantors or co-makers from your account, from your contact book. So ito na po guys, character reference yung tawag nito sa ibang loan application. May nakalagay pa dito guys, approval rate up to 98% if you completing this step. Wow, bilis ah. Automatic po yung naka-fill dito yung aking guys, yung mga nasa contact ko. So i-try natin ito. So i-confirm lang natin diretso guys. So ito po yung mga valid ID na kinakailangan nila guys. UMID o Unified Multipurpose ID, TIN, SSS, passport, driver's license, PhilHealth, voter's ID, postal card, at itong national ID. So, ang available sa akin is driver's license. Click ko lang ito. Camera ang pipiliin ko. So, kailangan daw ganito yung plastada sa kanilang sample frame, ang ating valid ID. So, ayan po. I-click natin ito. So, ayan. Kung tatanggapin ba nila. Click natin itong check. So, ayan guys. Automatic na pong naka-fill up yung aking personal information like ang aking pangalan, apelyido at middle name kapag napicturean natin ang ating valid ID. So ayan po, automatic po siya. So ang gagawin na lang natin ngayon ay i-click itong confirm. Withdrawal info. So dito na po tayo sa withdrawal method from the two options. So may pagpipilian po tayo kung saan natin i-claim yung ating i-loan na pera dito kung sakaling ma-approve tayo. So kailangan pa nating tilapan ito bago po tayo magpapatuloy. So may dalawang option po guys, itong e-wallet, ang isa itong online bank. So dito muna tayo sa e-wallet. So ito po yung mga e-wallets guys, GCash, PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins, at itong OmniPay. So dito naman sa online bank, so ito po yung mga partner nilang bangko. Ito po yung pagpipilian natin kung sakaling ipagpatuloy natin yung application natin dito. So Bank of the Philippine Islands, BPI, Union Bank, BDO, Metro Bank, Land Bank, QCRB, at marami pa pong iba guys. Yan, marami pa pong iba. Ang haba na kasi, so cancel muna natin yan. So halimbawa dito ako sa aking e-wallet, so ang pipiliin ko po ay itong GCash. So ayan, automatic na pong nakalagay ang aking GCash number dito sa baba. So click na natin itong use e-wallet. So ito na po guys, confirm loan. So guys, ito na po yung loan amount na in-approve sa akin. So mula 1,000
590 hanggang 2,370. Bakit may batal? Okay, patuloy tayo. The amount is total repayment is 2,370. 3 schedules guys ang nakalagay dito, 180 days. So patuloy tayo. So parang okay. Ibig sabihin nito guys, na-approve na pala yung application natin. Ganun lang kadali. Kasi ano na ito guys, loan contract na ito. Ito na po sinasabi ko, dito na po tayo. Patuloy tayo. First schedule repayment, 1,150. Ito yung babayaran natin sa first schedule repayment, sa kumbaga first due date natin guys. Ito po ang tinatawag na first due date natin, 1,150. So ang due date nito guys ngayong October 14. October 7 pa ngayon, so 7 days. Nako, 7 days kailangan sa first due date natin guys, mabayaran natin itong 1,150. Kalahati, almost kalahati sa ating inutang. So sa second schedule naman guys, ay saka natin babayaran itong 1,150. Tapos ang due date niya is October 21, 2023. Sa first schedule repayment at second schedule repayment ay tagi-isang linggo lang guys. Tapos sa third schedule repayment, so tingnan natin itong third schedule repayment guys. I-click na natin itong may arrow dito. O repayment amount 70 pesos na lang. Tapos ang due date sa 70 pesos sa April 4 pa, 2024. Pareho po ito sa yung last kong in-upload na tutorial video about sa fast cash. Magkapareho sila. So patuloy tayo guys. Ito na po ang detail of the fees. So dito naman po tayo. Account management fee is 324. Platform fee is 324. Then credit evaluation fee is 162. So I'm sure guys, itong mga detail of fees ay dididak ito sa amount na ating utangin. So hindi nakalagay dito guys kung makuha ba natin ng buo yung amount na ating inutang. Hindi ko itutuloy ito guys. Mag-ingat pa rin tayo sa ganitong mga cash loan app. At least nalaman nating lahat kung ano po yung kanilang loan contract. Dito kasi magkaalaman guys lahat ng mga cash loan app dito lahat magkaalaman sa loan contract. Basta ganitong mga application guys, hindi kumpleto ang detalye, nakakatakot ito. Kaya hindi ko ipagpatuloy. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na lang po sa iba para ma-aware din po sila. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. Goodbye. God bless us all.